So thank you, Lord. Let's open our Bible in the book of 1 Samuel chapter 27. 1 Samuel chapter 27, verse 1. Time check, 10:40. No. So bago mag 11:40, dapat tapos na ako. Hindi ko pa alam ulit kung si Serenity, no, yung bunso nila ni Brother Eman, yung apo ni Brother Philip, hindi ko alam kung nakalabas na ng ospital, no, kasi tinamaan ng amoebiasis, no. So nakailang suka, ilang pupo. Una akala nila yung gastroenteritis na talagang malakas ang tama. Pero yung pala amoebiasis daw ang tumama. Sana Hindi ko lang alam kung nakalabas na kasi last Thursday or Friday, Thursday ba yun? Nasa hospital pa yata eh. So we're always praying na makalabas na rin. Verse 27. And David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me that I should speedily escape into the land of the Philistines, and Saul shall despair of me to seek me anymore in any coast of Israel, so shall I escape out of his hand. So we pray, Lord, again, we are so thankful for every strength, every good health, every healing that you've given us, Lord. Thank you for the result yung kay Sister Nina. Lord, we glorify your name. Lord Jesus, we are always thankful sa mga kapatiran na lahat na patuloy na pinoproteksyonan, ginagabayan, and yung healing andun palagi. Lord, continue to bless your word. Your word is always our strength, our encouragement. Kung anuman ang mga sitwasyon na kailangan namin today, let your word be the answer of our every situations, Lord Jesus. Lord, always thank you so much, Jesus. We love you with all humility. We love you, Jesus. We cannot do this alone, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Because of the Anointing. No? Because of the anointing. Ano bang anointing sa Tagalog? Yung paghirang, pagpili, no? Pagtalaga, no? Nang dahil sa anointing, because of the anointing. No? Anointing, ano ibig sabihin ng anointing? No, anointing means pouring out of oil. No, yung pagbuhos ng oil, andito sa nakikita natin si David and Samuel. No, ganon, pinuntahan siya ni Samuel para i-anoint siya ng oil. Madalas olive oil ang gamit nila nung time na yon. No, anointing means pouring out of oil, refers to the ceremonial application of oil. No, symbol of God's favor. No, ang pag-anoint sa isang tao, consecration and empowerment for a specific purpose, particularly for kings, for priests, and for prophets. No, anong time na yon, may mga hari, may mga kings, may mga propeta. Pag sila ay pinili ng Diyos, sila ay tinawag ng Diyos, so yun ang basihan. Yung oil yung ginagamit, tapos yung authorized person, just like the prophet, the high priest, sila yung mag-anoint doon sa tao, no, na patunay na ikaw ay pinili ng Diyos, at yun ay may purpose. Yung tao na gumagawa niyan, siya ay was authorized by God, binigyan ng SPA, Special Power of Attorney, symbolizing na pagbuhos niya ng oil na yon, yung tao na yon na gumagawa niyan, parang siya yung symbolism na coming from God, yung power ko andyan sa iyo, you authorize him, pinili ko yan siya. No, a symbol of divine favor and empowerment signified that God had chosen and set apart a person or object for a special purpose. No, pouring sacred oil on someone's head as a physical manifestation of God's presence and blessings. No, in the Old Testament, yung kings, yung priests, and prophets were anointed, symbolizing their roles as leaders, as mediators, as channels of God's wisdom. No? Anointing is not just a physical act, but
it invokes divine presence and blessing. But today, we sometimes use it as a symbol sa ating prayers, sa healing, spiritual blessing. Ginagamit din natin yan. So, yun yung purpose ng anointing. No? At because of the anointing, no? During their time, puro oil yung ginagamit, no? Especially in the Old Testament. Pero pag sinabi mong ano ang pinaka-the best na klase ng anointing, no? Walang iba kung hindi yung anointing na nangyari sa atin. No? Because during their time, it's always a symbol. No? It's always yung oil, ganun ang ginagamit. But in our time, in the New Testament, no, because the New Testament is always, kung ano yung maganda sa Old Testament, mas lalo pang pinaganda sa New Testament. At ang Diyos hindi na kontento sa anointing na mayroon tayo in the Old Testament. Ang ginawa ng Diyos, sabi niya, no, hindi ko na mapigilan ito. Yung dating puro simbolo, shadow. Sabi niya, pagdating ng New Testament, sabi niya, ito na. Ito na yung pinaka-last na kailangang mangyari na ang aking Espiritu, the Holy Ghost, the Holy Spirit, sabi niya, yun na ang pinaka-effective na anointing. And Lord, we are so thankful that we have it, Lord Jesus, in our time by giving us this kind of anointing na siya mismo, no, yung kanyang banal na Espiritu, binigay niya sa atin and we are baptized in the name of Jesus Christ for the remission of our sins, diyan sa tubig na yan. So lahat ng ito, pag naghanap pa tayo ng klase, no, yung mga hari sa time sa England, sa London, no, may mga sword pa yan sila, ginaganon, ang dami pang seremonyas, nakita natin nung time ni King Charles, tama ba? No, ni King Charles, kasi yung kay Queen Elizabeth, siguro mga 1956 pa yun nangyari, yung kanyang coronation. So, hindi na natin naabutan, pero itong kay King Charles naabutan natin. No, may mga andami pang seremonya, no, at malaman-laman natin na simple lang pala ang seremonya, no, ng anointing na mayroon tayo, no, wala nang maraming arte. No, bigyan ka ng Diyos ng Holy Ghost dyan, you are baptized in the most precious name of Jesus, and that's it. No, at hanggang ngayon, we are so thankful to God. No, thank you, Jesus. So, sa verse 1, no, yung binasa natin kanina, and David said in his heart, no, anong sabi niya? I shall now perish one day by the hand of Saul. No. Ang sabi niya sa kanyang sarili, sa kanyang puso, sa kanyang isip, sabi niya, time will come one day. Sabi niya, ako ay mamamatay sa kamay ni Saul. Tama, hindi? No. Hindi lahat ng pumapasok sa isip natin, tama. Hindi lahat ng pumapasok sa puso natin, tama at aksyonan natin kaagad. Ang tao na galit, ang daming naiisip. At sigurado pag ang tao galit, lahat ng pumapasok sa isip niya, hindi maganda. Tapos aaksyonan niya, sasabihin niya kung ano ang dapat niyang sabihin sa oras na siya ay galit, ano ang effect? Gera. Pag siya ay malungkot, ang dami rin niyang pwedeng pumasok sa kanyang isip, mga depressing moments, lahat ng mga negative pwedeng pumasok, at sa lahat ng negative niyan, i-voice out pa niya ano ang magiging effect. No? Hindi ibig sabihin, lahat ng pwedeng pumasok sa isip natin, tama. No? At marami doon mali. No? Dahil pag yan sinamahan ng emosyon natin, sinamahan ng ating sariling kaisipan, ano ang mangyayari? No? Hindi ito, kung ano lang pumasok sa isip natin, oh, tama ito na yun. Aksyonan mo kaagad, pagdating sa dulo, mali. No? Ano ang sabi ni David? No, sabi niya, ganito na lang ang aking gawin. No, one day, ako ay mamamatay sa kamay ni Saul, kaya ito ang aking gagawin. No, dito pa lang, tama o mali? Mali. No, ang kaisipan na ito. Why? He was anointed by God to replace King Saul someday. No? Pero sa kanyang isip, hindi, mamamatay ako sa kamay ni Saul. Bakit? No, ikaw ba naman habulin ang habulin? Wala nang ginawa, for 13 years, walang ginawa si King Saul kung hindi habulin si David para patayin. Ikaw ba naman hindi ka makapag-isip ng kung ano-ano? No, talaga namang lahat pwedeng mangyari. No, at dahil sa kanyang kaisipan na ganito, no, na ako ay mamamatay sa kamay ni King Saul, lahat ng anointing sa kanya, nakalimutan niya.
Yung rason bakit siya inanoint ni Samuel para maging hari someday, nakalimutan niya. No? Nakalimutan niya kung paano siya tinulungan ng Diyos na patayin si Goliath. Nakalimutan niya kung paano siya tulungan ng Diyos mula bata siya sa pagpatay sa lion, sa bear, sa kung ano pa man ang mayroon doon, mga wolves. No, nakalimutan niya. Lahat ng bagay na dapat niyang panghawakan, nakalimutan niya. No. Gano'n naman tayo ng mga tao eh. Sa tindi ng takot na naranasan at nararanasan natin, posible na pwede nating makalimutan ang lahat ng kakayanan na magawa ng Diyos natin. No? Isang sakit pa lang ang tumama, pwede mong makalimutan lahat eh. No? Pwede mong pag nakahiga ka na lang, di ka na makagalaw, bedridden ka, parang akala mo kaagad, Lord, paano na? Lord, akala ko ba lahat na lang na pwedeng pumasok sa isip natin. Lord, akala ko ganito, ganyan. Wala nang pag-asa. We forget our anointing. At nakalimutan natin that because of the anointing that God has given us, pero bakit ito, mga kapatid, hinayaan ng Diyos na mangyari? Sabi niya, ang daming pumasok at ang daming pwedeng pumasok sa kaisipan natin. Even we have the Holy Ghost, we're baptized in the most precious name of Jesus. Akala natin minsan pag pumasok na yon, especially pag hindi ko alam kung may tayo na depressing moments natin o malungkot ka lang. Saan ka makakita na estudyante pa lang tapos ang kwentuhan nila, depressed talaga ako. Ha? Pag-aaral mo lang ang inaatupag mo tapos depressed ka na kaagad. Sabihin mo yan sa nanay mo na siyang nagsisikap lahat at sa tatay mo. Kung sino ang mas depressed. Pero depressed talaga ako. Bakit? Naubusan ako ng load. Ha? Ganon na ba kahina ang mga kabataan sa ngayon? Na kunting problema lang, depress agad, kunting problema lang, bibitaw agad, bibigay ka agad. Yung mga kabataan na mayroon sa ngayon. Perish one day by the hand of Saul. Mamamatay talaga ako. Nakalimutan niya yung kanyang anointing. Parang gumawa na siya ng konklusyon that someday, mahuhuli din ako ni King Saul at ako ay kanyang papatayin. Grabe, no? Dahil sa takot, sa ganitong klaseng thinking, pwede nating makalimutan kung ano ang kakayanan ng Diyos natin at kung bakit tayo tinawag ng Diyos and bakit niya tayo inanoint. Sa tagal na natin sa church, posible pa na mag-get out of direction tayo. Sa tagal natin sa paglilingkod, pag hindi tayo nag-ingat, hindi tayo naging masigasig, maging mahigpit sa paglalakad natin kay Jesus, posible na pwede pa tayong lumihis sa kalsada. Why? Sa dami ng hinaharap natin sa labas, ano ang pwedeng mangyari? Lord, ang tagal-tagal ko nang nag-aantay ng solusyon. Lord, ang tagal-tagal ko nang tumatakbo sa harapan ni King Saul, parang wala kang ginagawang paraan. Lord, ang tagal ko nang namumroblema sa pera, hindi mo pa rin sinasagot ang aking problema. Lord, parang ganito, wala lahat. Lord, aalis na lang ako. And then you forget that God had saved you. Lord, aalis na lang ako. Parang wala ka nang naalala lahat. Why? Doon ka nakatutok sa lahat ng problema mo eh. Nakalimutan mo na kung paano ka binigyan ng Diyos ng Holy Ghost, kung paano ka inanoint, kung paano ka nabaptize, you forget everything. Dahil lang sa takot na hindi naman totoo. Nakalimutan niya kung how many times, 21 times attempts na pwede siyang patayin ni King Saul, but ni minsan hindi inalaw ng Diyos na mangyari sa kanya because of the anointing na ginawa ng Diyos sa kanya. Because God will not forget our anointing. Hindi kakalimutan ng Diyos na tayo ay binigyan niya ng Holy Ghost. We are baptized in His name. Huwag nating kakalimutan yan, mga kapatid, because yan ang hinahawakan ng Diyos na huwag tayong masira. At yan din dapat ang panghawakan natin na huwag tayong lumayo sa Diyos natin. Pag may kunting problema lang, mamamatay na ako rito sa problema na ito. Huwag tayong ganun mag-isip. Ano ba ang problema mo, brother? Yung bayaran ko sa tubig, 300 bukas. Ha? Mamamatay ka na? Sa 300 lang? Doon sa kabila, nadagdagan ka lang ng 1,000. Pero hindi ka na makasimba sa church, hindi ka na
makapaglingkod, hindi ka na makapag-outreach. No? Mas malaki doon nadagdagan ako No? Akala natin ganun lang kasimple. No? There is nothing better for me than that I should speedily escape into the land of the Philistines. Sabi niya, walang magandang mangyayari dito sa akin. I will seek refuge. I will seek comfort. Doon sa lugar ng enemy territory. Ganun ba ang tendency natin? Pag tayo ay nahirapan ng konti sa church, saan tayo lilingon? Sa mundo? Lord, babalik kami sa Egypt. Lord, hindi kami satisfied sa kinain namin ngayon. Walang garlic, walang bawang, walang onion, walang leeks, walang kung ano-ano. Lord, babalik kami sa Egypt. Ganun ba ang tendency natin kaagad? Makalimutan natin kung paano tayo niligtas ng Diyos at kunting problema, Lord, I will seek refuge in Egypt. Lord, I will seek refuge in the enemy territory. No? Yun ba ang pinaka-the best na option? No? Wala nang maisip si David. Sabi niya, grabe Kaya hindi lahat ng nasa isip natin tama. Kailangan may pagpipiga, kailangan ma-practice natin na kinukonsulta natin lagi sa Diyos, Lord. Itong aksyon na ito, Lord, tama ba ito? Lord, itong hakbangin na gagawin ko, Lord, ito ba tama ito? Kasi feeling ko tama, pero mali pala. I-consult natin sa Diyos. Sabi niya, doon na lang ako pupunta sa lugar ng mga Philistines, and Saul shall despair of me. Sabi niya, wala nang pag-asa doon si Saul na mahabol niya ako, na mahabol, mapatay pa niya ako, to seek me anymore in the coast of Israel. Sabi niya, hindi niya naman ako mahabol kahit saan pa mang mga hangganan dyan ng Israel. Pag ako ay pumunta, doon ako mag-seek refuge sa lugar ng aking mga kalaban. No, not the best option. No. To have comfort in the enemy territory is very dangerous. Grabe, Lord, wala ka nang magagawa. Doon na lang ako sa kalaban mo. Lord, hindi ko makita ang comfort dito sa lugar mo, kaya pupunta ako, babalik ako sa mundo. Wala ka nang magagawa, Lord But why does David sought refuge from the enemy? Was there no other option? Why does God allow it to happen? Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito? Ay talagang hayaan ng Diyos na mangyari yan dahil number one, hindi tayo kumonsulta. Sige, gawin mo. Akala mo tama ka, gawin mo. Para malaman natin na pag ikaw ay nagkamali, malaman mo na mali ka at matutunan mo na ako pa rin ang tama. Ganun na ang punto ng Diyos At para matutunan mo na sa sitwasyon na ikaw ay hirap na hirap, maalala mo ako ulit at ikaw ay mulang bumalik sa akin. At para mapatunayan mo na talagang kung wala ako, wala ka. Because sometimes we forget that God has given us the Holy Ghost. Nakakalimutan natin na tayo ay sinave, tayo ay niligtas ng Diyos. Thus, this action is acceptable to God. Ito ba ay desperate move na ni David? Na gagawin ito? Ang bagay na napakahirap? Ang daming, David was a master planner. Napakagaling na mighty man of valor. Ang galing sa pakikipag-away. Pero during this time, dahil sa kanyang sitwasyon na hindi niya na alam kung saan pwedeng magtago, Lord, inanoint mo ba ako para parusahan? Lord, kami ba ay nandito sa church para pahirapan mo? Parang Lord, ilang years na kami andito sa church. Sabi mo, makakasama kami sa rapture. Sabi mo, ibibigay mo ang comfort sa amin. Sabi mo, poproteksyonan mo kami. Sabi mo, magiging maganda yung katawan namin. Lord, sabi mo, ganito, ipoprovide mo ang lahat. Lord, parang hindi nangyayari. Ang tagal, Lord. Parang kulang na kulang. Parang sa sitwasyon ni David, Lord, ba't mo pa ako inanoint?
Lord, ba't mo pa ako binigyan ng Holy Ghost? Ba't pa ako nabaptize in Jesus' name? Yung dati kong buhay na maganda, matino, ngayon nabulabog na. No, it seems na lahat ng paligid ko kontra sa akin. No? Lord, ramdam ko na talagang ginigiba ako ng demonyo. No? No? Lord, anong klaseng buhay ito? No? At doon ka lagi nakababad, wala ka ng ibang option, ano ang pwede nating maisip? Lord, balik na lang talaga ako sa mundo. Lord, ayaw ko na dyan sa church kasi parang walang nangyayari. Lalo lang naghirap ang buhay ko. Lord, balik ako sa mundo. And God will allow it. No? Dahil desisyon natin yan. And we are so thankful to God dahil sa desisyon na yan, nakuha pa nating bumalik sa church. No? Nakuha pa nating mag-worship ulit. Nakuha pa natin na magkaroon ng tamang wisyo sa pag-iisip, ay Lord, mali pala kami. Tapos bumalik tayo ulit. No? And we are so thankful to God. Sabi na, so shall I escape out of His hand? No, para ako makaligtas, it's a very dangerous option na kanyang ginawa. Akalain mo, doon ka magsisik ng refuge sa kalaban mo. Saan ka nakakita niyan? No? Pag lumiko, bigla ang isip niyan, patay kayo kaagad. No? No, and David arose and he passed over with the 600 men that were with him unto Achish, the son of Maoch, king of Gath. No, dahil sa kanyang kaisipan, this is the best thing to do. Ito ang pinaka-the best option na dapat gawin. No, inaksyonan niya kaagad, kasama yung kanyang mga 600 na mga tauhan, kasama yung kanilang mga asawa, kanilang pamilya, dumiretso sila kay Achish na kanyang kaibigan para mag-seek ng refuge. No, sa umpisa, maganda. Kasi may comfort. And David dwelt in Achish at Gath, he and his men, no, every man with his household, even David with his 2 wives, no, yung kanyang dalawang asawa, si Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the Carmelitess, Nabal's wife. And it was told Saul that David was fled to Gath, and he sought no more again for him. Nabalitaan ni King Saul na si David ay andun na sa lugar ng kalaban, hindi niya na huling hinabol pa dahil sa lugar na ng kalaban eh. Sabi niya, okay na ako. No, dahil andun na siya, so no need to worry. Siguradong hindi niya na makukuha ang kingdom sa akin. No, dahil andun niya sa lugar ng kalaban, any moment pwede siyang patayin doon. So sa isip ni Saul, solved na ako. No. At sa isip ni David, Lord, solved na rin ako. Wala nang humahabol sa akin. Lord, thank you for the comfort. No? Dahil andito na ako sa lugar ng aking kalaban. No? Yung comfort na yan, peke na comfort. Yung comfort na yan, akala mo comforted ka. Sa iyo lang lahat yun. Sa atin lang lahat yun. Why? Akala mo lang okay, sa umpisa lang yan. Lilihis ka, lalayo ka sa Diyos. Dahil ang Diyos walang magagawa sa sitwasyon mo. Ikaw nang gumawa ng sariling plano. Umalis ka sa piling ng Diyos. Umalis ka sa kanyang mga plano, sa kanyang guidance. Ikaw ang umalis, pumunta ka doon sa lugar na sinasabi natin andyan sa mundo na mayroon tayo. We are seeking refuge in that place na akala natin okay. Sa umpisa, okay yan. Kasi feeling mo, ganun talaga. Lord, okay. No, lahat pwede ko nang gawin ulit dito, Lord. Wala nang harang, wala nang limitation. No, kailangan, wala na, Lord. Kahit ano, pwede ko nang gawin. Kahit every week, nasa Boracay ako, walang problema, Lord Jesus. No, every day, kahit magpatay sindi na ako, Lord, okay na lahat. This is the comfort that I need. No? Lord, okay ito. Ano? Antay-antay ka lang. And David said unto Achish, if I have now found grace in thine eyes, let them give me a place in some town in this country or in the country, that I may dwell there, for why should thy servant dwell in the royal city with thee? No? Nakailang buwan na si David na nakatira kasama doon sa palasyo ni Achish. Nag-request na si David. Sabi niya, Panginoon, no, if I have now found grace in thine eyes, sabi niya, kung ako ay makakakuha ng pabor sa iyo, sabi niya,
nagre-request ako, bigyan mo ako ng isang lupa, doon na lang kami titira because hindi maganda na ako ay manatiling tumira dito, no, kasama ka. No, number one, naranasan na ito ni David doon sa kay King Saul. No, hindi madali ang tumira kasama ang hari. Lahat ng mata nakatingin sa iyo. Lahat ng selos na pwede kang patayin, alam na ni David yan. Especially in the enemy territory na andito siya, kasama niya yung hari, hindi naman siya Philistine, siya ay isang Hudyo, tapos kasama niya, tapos sila nakikinabang. Imagine yung inggit, yung galit ng mga Philistines na kasama niya. So for David, sabi niya, bigyan mo na lang kami ng isang lugar at doon na lang kami titira, no, para maiwasan yung ganitong klaseng environment. No? Talino talaga si David. No? Then Achish gave him Ziklag, no, kaya yung inatake din nung Ziklag doon. Because Ziklag, no, that day wherefore Ziklag pertained unto the kings of Judah and to this day. Pero ang Ziklag, yan ay talagang bayan na dati pa binigayan under sa lupa na ipapamahagi parte ng Judah. No, pero nung time na yon, yung mga awayan nila nakuha ng Philistine, and this time dahil magkaibigan sila ni Achish na hingi ulit ni David, binigay sa kanya ang Ziklag, no, kaya ang Ziklag napunta ulit sa Judah. And that time that David dwelt in the country of the Philistines was a full year and 4 months. So just imagine that. Tumira siya doon ng 1 taon at 4 na buwan. 1 taon at 4 na buwan na comfort. Na walang may naghahabol sa kanya. Okay ang buhay niya. Everything seems fine. Everything, lahat ay parang okay lang. No? Very enticing. Yung ganun, pag ang comfort peke, akala mo tunay. No? At paglabas, no, pag lumayo ka sa feeling ng Diyos, lumabas ka ng church, everything seems fine. No, pag alabas mo doon, tumagal ka 5 years, 10 years, akala mo okay. No, okay naman talaga 'yon kung 'yon ang pakiramdam mo. But just wait for it. No, because you are in the enemy territory. You know, akala natin papayag na forever your enemy will be your friend. No. No, hindi mangyayari 'yan. No, your enemy will be your enemy. No, at yung comfort na yan ay pansamantala lamang. No, verse 8, and David and his men went up and invaded the Jezreelites and the Gezrites and the Amalekites, for those nations were of all the inhabitants of the land, as thou goest to Shur, even unto the land of Egypt. So without any reason, ang ginawa ni David, inatake niya yung lugar ng Gezrites and Gezrites, pati yung mga Amalekites, no, na matagal nang nakatira sa lugar na ito, inatake niya lahat. Hindi sinabi ang rason dito, bakit? No, basta inatake niya lang. Siguro pabida kay King Achish. No, yung pabibo ba? Yung parang, para ma-impress naman siya sa akin, para mukhang may pakinabang naman ako rito. No? Ganon ang dating. And David and his men, yan sa verse 9, and David smote the land and left neither man nor woman alive. Imagine. And took away the sheep and the oxen and the asses and the camels and the apparel, and returned and came to Achish. And Achish said, no, lahat pinatay nila, bata, no, babae, lalaki, lahat ng pwedeng mapakinabangan, lahat kanilang mga kinuha, no, inubos nila lahat. Why? And Achish said, whither have you made a road today? No, kung sa Tagalog pa, sabi niya, saan kayo lumusob? Saan kayo umatake ngayong araw? No? And David said, against the south of Judah, and against the south of the Jerahmeelites, and against the south of the Kenites. And David saved neither man nor woman alive to bring tidings to Gath, saying, lest they should tell on us, saying, so David, and so will be his manner all the while he dwelleth in the country of the Philistines. No, ang sabi ni David, andon, umatake ako sa south ng Judah,
no, sa south ng Jerahmeelites, no, sa south ng mga Kenites, no. Ang dating sa kay King Achish, the best. No. No, very good. No, yung iyong mga kapwa, mga Hudyo, pinapatay mo na. Yung iyong mga kalaban namin, ikaw na nag-atake mismo, so very good. No, okay yung ginawa mo. No, nabilog niya yung ulo ni Achish. No, ang hindi niya alam, inobos lahat ni David, babae, lalaki, matanda doon sa lugar na yon. Anong purpose? Para walang makapagkwento na lahat ng inubos ni David, siya ang umatake, no, kunyari in favor sa mga Philistines, no, para walang magkwento, inubos niya lahat. No, and Achish believed David, saying he hath made his people Israel utterly to abhor him, therefore he shall be my servant forever. No, grabe ano. No. God appointed you to become king someday. No. And because dahil sa takot na yan, no, ano ang nangyari? No, ang isip ni Achish, someday you will be my servant forever. No, dahil ang ginawa niya, ang sabi ni Achish, okay, no, ang ginawa mo, David, pagpatay doon sa mga tao na mga kalahi mo, no, ikaw ay kasuklam-suklam sa mga kapwa mo Israel, yung galit nila, it will be forever. Kaya ikaw, hindi ka na makabalik sa Israel, magiging servant na kita forever. No, yon ang akala ni Achish. No, yon ang pumasok sa kanyang kaisipan. No, na pwedeng mangyari. No. Sa chapter 29, daanan lang natin ito, mga kapatid. No. May laktawan lang natin yan. No. Chapter 29. Verse 1. Now the Philistines gathered together all their armies to Aphek, and the Israelites pitched by a fountain which is in Jezreel, and the lords of the Philistines passed on by hundreds and by thousands, but David and his men passed on in the rearward with Achish. Ito na ang mga time na mag-aaway na, no, magpapatayan na ang mga Philistines at saka mga Israelites. At si David at saka yung mga tauhan andon sa likuran, nakapila rin, nakamarcha kasama yung mga si Achish, yung mga Philistines. No, dito pa lamang, no, just imagine. No, hindi mo akalain na darating ang araw na ito na ikaw ay maiipit sa sitwasyon. No. Akala mo yung comfort na mayroon ka, it will be your comfort forever. But time will come na ikaw ay malalagay sa sitwasyon na alanganin pag ikaw andon sa enemy territory. Because the enemy territory will require your loyalty. No? Darating na ang panahon na ito na si David malagay sa alanganin dahil sa kanyang desisyon na time ngayon you have no choice. Makikita namin kung kakampi ka namin o hindi, kung talaga bang kaaway mo yung mga Israelites kasi pumunta ka na rito sa amin. No, malalaman natin sa ngayon. No, then said the princes of the Philistines, what do these Hebrews here? No, bakit andito yung mga Hebrew na to? Anong ginagawa nila dito? And Achish said unto the princes of the Philistines, is not this David, the servant of Saul, the king of Israel, which hath been with me these days or these years, and I have found no fault in him, since he fell unto me unto this day. No, pinagtanggol pa siya ni Achish. Sabi niya, sa tagal na nasa akin si Achish, wala akong nakitang masama sa kanya. No. Si David, sabi niya, magaling siya. No, wala akong nakitang masama na siya ay threat sa atin bilang mga Philistines. Sabi niya, okay siya. No, iyon ang ugali ni David. No, kahit kay King Saul, ano ang sabi? David behaved himself wisely. No, many times, nakasabi yan dyan. David behaved himself wisely. Ibig sabihin, marunong. No, kahit kalaban niya, kaya niyang laruin. No, kahit sa magbuang-buangan na siya, maglabas na yung kanyang mga laway, no, magaling. No, hanggang ngayon, namana yan ng mga Hudyo. No, yung style nila, ano bang mga Hudyo? Mossad. No, yung kanilang intelligence. No? Say, praise the Lord. No. Sa verse 4, and the princes of the Philistines, yung kanilang mga lords, yung kanilang mga namumuno, mga princes,
of the Philistines were wroth with him, nagalit sa kay King Achish, and the princes of the Philistines said unto him, Make this fellow return, that he may go again to his place which thou hast appointed him, and let him not go down with us to battle, lest in the battle he be an adversary to us. For wherewith should he reconcile himself unto this master? Should it not be with the heads of this men? No, sabi niya, pauwiin mo na lang yan, King Achish. Dahil baka pagdating doon sa bakbakan, umiba ang isip niyan, doon yan babawi at kakampi lahat ulit sa kanyang mga kasamahan. No, maubos pa tayong lahat dito dahil sa kanyang gustong mangyari. Sabi niya, pauwiin mo na lang yan kasi pag biglang bumaliktad yan, patay tayong lahat. Because they know kung ano ang qualification ni David. No, alam nila na si David ang pumatay kay Goliath dati. No? Is not this David of whom they sang one to another in dances, saying, Saul slew his thousands and David his 10,000s? No. Hindi nila makalimutan kung ano ang accomplishment ni David. Dinig pa lang sila, nangangatog na. No. What an insult for David. No, why? And what an insult to his God. No. Ikaw yung tao na kinantahan na si Saul nakapatay ng 1,000, pero ikaw 10,000, but now, where you are? No. No. Ganon ang iyong qualification, ganon ang iyong napagtagumpayan, pero ngayon nasaan ka? Andiyan ka sa lugar ng iyong kalaban, nagsisik ng comfort? No? What an insult to God. No? Hindi ba kaya ng Diyos mo na kailangang lumayo ka, pumunta ka sa kalaban, doon ka mag-seek ng comfort sa mundo na mayroon tayo? Hindi ba kailangan gampanan ng Diyos natin dito yan? No? No? Nakakahiya, nasasabihin ng tao, no? Alam ko, nagsisimba ka. Bakit andito ka? Ba't ka nangungutang? Ba't ka naglo-loan? Ba't ka nagpa 5-6? Tapos sigaw ka ng sigaw na ang Diyos mo may kakayanan? Just imagine that. Ano ang kinakatakot mo? Alam namin na andyan ka. Alam namin na may Diyos kayo. Alam namin nag-worship kayo. Pero ngayon nasaan ka? Andito ka, naglilista ng iyong loan application. Naglilista ka ng 5-6 mo, may maliit ka na notebook. No, wedding, ending, no, kung ano na lang. No, just imagine that, mga kapatid. Ibang tao pa ang magsasabi niyan. No, sila pa ang magre-remind. Hindi ba ikaw yung no, ikaw yung pinagaling ng Diyos? Hindi ba ikaw yung gumawa ng Diyos? Matindi ang testimony no. But now, why are you here in the enemy territory? No, di ba ikaw yon? No, ano kayang pakiramdam ng Diyos? Ikaw, no, hindi ka makaantay sa akin. Ba't ka kasi nag-decide na andyan ka? Pati tuloy ako na insulto. No? Pati ako napahiya. Nakalimutan mo yung anointing mo. Because of your anointing, buhay ka pa. No, it's not because of you. No, anong sabi niya? You have not chosen me, but I have chosen you. No, ako ang pumili sa iyo, ako nagbigay ng Holy Ghost sa iyo to save you. No, sabi niya, 1 Peter 2:9, pasuyo, Brother Roman. No, but you are a chosen generation. No, kayo ay mga pinili na henerasyon, a royal priesthood. No, hindi lang mga lahi ng kaparian, kung hindi royal pa. No, yung makahari na lineage ng priesthood, holy nation, banal na nasyon, peculiar people. Ano bang peculiar? Kakaiba. No. But in Hebrew word, no, diyan peculiar people, pero ang sinabi at ang interpretation on a Hebrew, ang ibig sabihin ng peculiar, you are purchased. No. Ikaw ay binili, binayaran tayo ng Diyos ng kanyang dugo. No, to become a peculiar people. No, binayaran, binili tayo ng Diyos. No, God paid for a ransom for us to become peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. No, ano ang sabi niya?
No, pinili tayo ng Diyos upang ihayag, no, ang mga karangalan, no, niya ang tumawag sa atin mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas, no, na kaliwanagan. No. So ito mga kapatid, God did not choose us, God did not anoint us for nothing. No. May rason ang Diyos bakit niya tayo binigyan ng Holy Ghost. May rason ang Diyos bakit tayo binaptize in Jesus' name. At yung mga bagay na yan, God anointed us, huwag nating baliwalain lang. Na kunting problema, lilihis, pupunta tayo kaagad sa mundo and seek refuge in that place. No, it is an insult to our God. No? At nakita naman na natin kung paano niya tayo sinave. No, sa verse 5, is not this David of whom they sang one to another in dances, saying, Saul slew his thousands and David his 10,000s. No. Sila hindi nakalimot na gano'n ang accomplishment ni David. Pero si David nakalimot kung ano siya dati. Ano? Tayo pwedeng makalimot niyan. Pag bumara na ng gusto ang mga hinaharap natin sa buhay, lahat halos puro problema, makalimutan natin kung ano ang kakayanan ng Diyos natin. At makalimutan natin kung ano yung mga nagawa natin sa Kanya dati, no, na mga hindi natin kinaya before, pero nagawa natin dahil sa Kanyang pangalan at dahil sa Kanyang lakas na binigay sa atin. Then Achish called David and said unto him, Surely as the Lord liveth, thou hast been upright. No, habang ang Diyos ay nabubuhay, no, sabi ni Achish kay David, thou hast been upright, ikaw ay matuwid, matino, and thy going out and thy coming in with me in the host is good in my sight. No, yung papunta, parito mo, no, lahat ay mabuti. For I have not found evil in thee since the day of thy coming unto me unto this day. Nevertheless, the Lord's favor thee not. No, sabi niya, mula nang dumating ka sa akin, wala akong nakitang masama sa iyo. Of course, talagang ingat na ingat si David. Dahil kunting mali mo lang, wala kang gagawin, David, kung hindi magpasip-sip. No? Dahil pag kunting mali mo lang, hindi lang ang sarili mo ang iyong dinesisyonan na mamatay, pati asawa mo, anak mo, 600 men, may pamilya, may anak sila, lahat ng yan, damay mo. No? Just imagine, sa kunting maling desisyon na magawa natin sa harapan ng Diyos, lahat sila damay. No? Immediate family. No? Damay. No? Kunting mali sa desisyon. Just imagine that. No, hindi lang tayo. Sinong nag-isip nito? Si David. No? No? O, punta ako doon. Mabuti sana kung siya lang. No, kayo, wala kayong atraso kay Saul, hindi kayo papatayin, kayo, magpaiwan kayo lahat, ako lang mag-isa pupunta. Anong ginawa niya? Punta rin tayong lahat. Paano kung kinatay sila lahat doon? And God is so good that He will not forget our anointing na kahit sa ganitong sitwasyon, God will not allow na tayo ay masira, mga kapatid. Sa dami ng mga desisyon na mali na ginawa natin sa buhay natin, but God, hindi niya hinayaan na tayo ay tuluyang masira, mga desisyon na hindi tama, minsan andon, nakababad na tayo sa mundo, pero hindi tayo hinayaan ng Diyos na masira doon because He's always looking to us, His anointing to us. Ano? Tinitingnan ng Diyos, binigyan ko ng Holy Ghost yan. No? May plano ako dyan, kaso kulang lang sa pasensya. No, madaling mainip, pero sige lang. No, maintindihan niya rin yung kanyang pagkakamali. No, pero anong nangyari, mga kapatid? The Lord's favor did not. No, sabi niya, hindi pinayagan ng mga leaders dito na ikaw ay sumama sa bakbakan. Mga leaders lang kaya nakaisip nito? Hindi. Paraan ito ng Diyos na hindi siya malagay sa alanganin. Paraan ito ng Diyos na hindi siya mamatay. Paraan ito ng Diyos na hindi siya mapahiya. Because pag nangyari ito, sira ang anointing ni David, sira ang kanyang pagiging king sa Israel. Pag nangyari, kasi papatayin niya yung lahat ng pwede niyang mga Hudyo na mangyari. God intervened in the situation na hindi mahayaan ng Diyos na mangyari. No. Hindi hinayaan ng Diyos na maipit tayo sa sitwasyon. No? Thank you, Jesus. No. Oh. Hindi inaalaw ng Diyos na malagay tayo sa alanganin.
na kung tutusin, tayo ang may kasalanan. No, tayo ang may atraso sa Diyos, pero hindi niya hinayaan na mangyari yon sa atin. No, napakabait ng Diyos natin. Lord, thank you so much. No, thank you, Jesus. No, why? Just imagine, lahat ng ito, pinahiyanan ni David ang kanyang Diyos na walang magagawa, kaya pumunta sa lugar ng kalaban. No, pinakita niya yung kanyang accomplishment, yung kanyang mga nagawa, para sa kanya parang wala na lang lahat ng yun, nakalimutan niya dahil sa takot. But at the end, God still intervened in the situation. No? Hindi hinayaan ng Diyos minsan. Nakailang plano na kaya tayo na halos lahat palpak? No? No? Sa buhay natin. No? Puro palpak na plano. Hindi tinanong sa Diyos, hindi kinonsulta sa Diyos. Pero pagdating sa dulo na pwede na tayong mamatay, pwede nang may maaksidente, pati mahal sa buhay natin, pwedeng madamay. Pero anong ginawa ng Diyos? Hop! Steady mo na! Hold mo na! No, hindi ko ayan! No. Why? No. Magdidesisyon ka na ayaw mo na sa church, ayaw mo na sa Diyos kasi para siyang walang nagagawa sa buhay mo. Nung time na patalikod ka na, anong sabi ng Diyos? Tawagin mo! No. Tawagin mo, kausapin natin. No? At nung kinausap, Lord, thank you for your mercy. No, hindi pala yon ang tamang desisyon. Hindi pala yon ang tama, Lord Jesus. No, no, why? Hindi ito nangyari lang. Hindi ito parang wala lang. No. Parang ang dating, umayaw lang ang mga Philistines na mga lords, na mga makapangyarihan dito. Parang ang dating ng kwento, no, ayaw namin. But it was God's plan. Nang himasok na ang Diyos, why? Ano ang sabi niya sa mga Israelites? I have chosen you not because you are special people. No, I have chosen you hindi dahil sa marami kayo, hindi dahil sa sikat kayo. Sabi niya, kayo ang pinakalis sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Sabi niya, but I have chosen you because I love you. No, yun ang sabi niya. No, walang ibang dahilan. No, para bang gustong sabihin ng Diyos, sa dami ng tao dito sa mundo, binigyan kita ng Holy Ghost. No, hindi lahat binigyan ko ng Holy Ghost. No, hindi lahat nabaptize in Jesus' name. No, at sa mga decisions na yan, no, hindi ito ano lang ng Diyos. No, minsan akala natin parang decision lang ng mga tao. No, oh brother, anong nangyari sa application mo? No, ano, natanggap ka ba? Decline eh. No, bakit? Hindi ko nga alam eh. Isang interview na lang, brother. No, hindi pa na-decline, hindi ako ano. Bakit ano ba yon? Pupunta na sana ako ng Amerika eh. No, sayang. No. Hindi natupad. No. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa kabuhayan na pag andoon ka na, lahat ng mahal mo sa buhay dito, kaya mo nang tustusan. No. Why? Sigurado ka na pag andon ka na, magiging maganda ang buhay mo. Sisipain ka ulit ni Trump pabalik dito. No. TNT ka. No. Why? At hindi natin ma-appreciate ang desisyon na yun. No, nasasabihin mo, hindi ka natuloy. No, Lord, hindi ako natuloy, tampo ka na naman sa Diyos. No. Pero way na pala ng Diyos na hindi ka matuloy doon. God intervened. Why? Kasi pag natuloy ka doon, spiritually, katay ka doon. Pag ikaw kinatay na doon, yung akala mo ikaw ang savior ng pamilya mo dahil matustusan mo na sila lahat, patay ka doon, kinatay ka na, pati pamilya mo rito, tapos na. Damay din sila. Pero sasama pa yung loob natin sa Diyos. Lord, talagang hindi mo ako pinagbigyan. Lord, talagang wala ka. Isa na lang eh. Sana hindi mo na ako Akala ko sagot yun sa prayers ko kasi mula umpisa, smooth lahat. Di ba? Lord, smooth naman lahat eh. All along, akala ko, Lord, plano mo yun. Ang Diyos pa ngayon ang may kasalanan. No, siya pa ngayon ang may kasalanan. No, Lord, smooth naman lahat. Yung kay David, smooth lahat. No, Lord, siya, okay na. 1 year and 4 months, okay lahat. No, ang mga desisyon ganito, Lord, maganda lahat. No, okay naman, Lord, smooth ang pwedeng mangyari, lahat.
Pagdating sa dulo, Lord, bakit hindi mo pinayagan? Akala ko ba sagot mo ito? No. Desisyon mo yan. Ang papel lang ng Diyos doon na hindi niya hinayaan na mangyari na ma-approve ka kasi pag nangyari yan, kita na ng Diyos na makakatay ka doon. No, may mangyari sa iyong hindi masama, pati pamilya mo, disgrasya rito. Yung akala natin, kaya natin, nagkakamali ka. No? Ano, trabaho mo, sweldo mo, akala mo, kaya mo lahat kasi malaki. No. No, ipapakita talaga ng Diyos sa atin na hindi. Gawin mo yung trabaho ko, akong bahala sa pamilya mo na pinoproblema mo. And God, ginawa ng Diyos yan, mga kapatid. No. So, verse 7, malapit na po tayo. No, the Lord's favor did not, dyan sa verse 6, wherefore now return and go in peace, that thou displease not the lords of the Philistines. No, napakaganda ng pangyayari dito at napakaklaro na ang Diyos ang nag-intervene. No, sa sitwasyon. Gumawa lang ang Diyos ng paraan kasi ito na yung time na magbabakbakan na sila. Just imagine, ikaw na ginugrom ng Diyos, ikaw na sinabihan na that time will come, ikaw ay magiging hari ng Israel, tapos andong ka sa kalaban, pinapatay mo yung mga Hudyo rin, anong credibility mayroon ka? No, anong klaseng pangalan mayroon ka that someday ikaw magiging hari? Pati plano ng Diyos masisira. No? Pati, ano pa ang purpose ng anointing na ginawa ng Diyos kay David kung hayaan ng Diyos na makarating sa bagay na ito na mangyari na ang kanyang mga mga kababayan ay kanyang kakatayin din. No? Verse 8, and David said unto Achish, but what have I done? No, si David talaga matalino ito. Tsaka, tawag doon, yung may war, yung magaling, yung tactics, yung psychological warfare, no, strategy, magaling si David. And David said unto Achish, but what have I done? No, marunong. And what hast thou found in thy servant so long as I have been with thee unto this day, that I may not go fight against the enemies of my Lord the King? Kung ikaw ang hari, di ba ang sarap pakinggan? No? Kinikiliti yung mo, kinikiliti yung ego mo. No, Panginoon, ano bang nagawa ko na bakit hindi ako pwedeng sumama sa iyo sa bakbakan? No, talaga namang loyal ako sa iyo, talagang sige na. Ikaw naman, kinikiliti, talagang loyal sa akin to. Sa isip naman ni David, pinapaikot lang kita, akala mo. No, pagalingan ito. Pagalingan. And David said, verse 9, and Achish answered and said to David, I know that thou art good in my sight as an angel of God. Grabe, ano? Pagalingan ng bola ito. Notwithstanding, the princes of the Philistines have said, he shall not go up with us to the battle. No, kaso nagsabi na yung mga leaders ng Philistines, hindi ka dapat sumama sa amin sa bakbakan. Wherefore, now rise up early in the morning with thy master's servants that are come with thee, and as soon as ye be up early in the morning and have light, depart. No, bukas, pagbangon ninyo, lahat maaga, sibat na kayo kaagad, balik kayo dun sa lugar nyo. So David and his men rose up early to depart in the morning to return to the land of the Philistines, and the Philistines went up to Jezreel. No, tuloy pa rin yung kanilang bakbakan dyan, pero wala na si David. God spared him na wag mangyari ito. Why? Because of the anointing. No, na mayroon ginawa ang Diyos. We must never forget, mga kapatid, no, lahat tayo may mga naharap sa sitwasyon. And we must never forget our anointing, no, na ginawa ng Diyos sa atin. And because of anointing, kaya hanggang ngayon, we are all safe. Maganda ang kondisyon ng katawan natin. We are worshiping Him. Lahat ng yan, mga kapatid, nang dahil sa anointing na ginawa ng Diyos sa atin. And Lord, thank you so much for that anointing na hindi lahat mayroon yan, but we are still praying na kung ano ang binigay mo sa amin, we can give it also to others, Jesus. Again, because of the anointing. Thank you, Jesus.